Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Huminto ang isang mamahaling Chevrolet van sa mismong harap ng entrance ng isang 6-story building. Pinanatili ng driver na buhay ang makina ng van. Nilingon ni Mrs. Montales ang manugang ni si Crisette na dinaanan nito mula sa klinik ng OB-GYN niya. "Are you sure you can take the long-hour drive, Crisette?" Tanong ni Mrs. Montales sa manugang, who was heavy with child. 8 buwan ang nasa tiyan niya. "Baka matagtag ka sa biyahe." Ngumiti si Crisette at sinulya pa ng sister-in-law ni si Almy. Ang asawa niyang si Clark at ang asawa nitong si Levy ay magpinsang buo. Katabi nito sa upuan ng 5 taong gulang na anak na lalaki. Nasa mukha rin ni Almy ang pag-aalala. "Baka mapaanak ka nang wala sa oras niyan," wika nito. "I'll be fine," paniniyak ni Crisette. Nakangiti at hinahaplos ang tiyan. "Para namang hindi ako sanay sa biyahe pa uwi ng Capistrano." "Oo naman," patuloy ni Mrs. Montales. "Pero hindi sa kalagayan mong iyan. Sana'y sumabay ka na lang kina Clark at Levy sa yate kahapon." "Ma, kailan ba naman ako sumakay sa yate? Pakiramdam ko'y lagi ako naduduwal at nahihilo. Kung sumabay ako'y aalalahanin pa ako ni Clark. May mga bisitang ine-entertain ang 2 lalaking iyon." Hindi na kumibo si Mrs. Montales at tinanaw ang asawang si Isagani palabas ng Montales Building kasamang kapatid nitong si Alonso at ang asawang si Marieta. "Everybody's here?" Nakangiting sabi ni Alonso at nilibot ang mga mata na kabuuan ng van. "You're doing fine, Crisette, iha?" "Yes, Dad," sagot niya, sabihan ng lalaki. Pumuesto na rin ang mag-asawang Alonso at Marieta. Habang daan ay walang pinagkukwentuhan ng magkapatid na Isagani at Alonso Montales, kundi ang isang multi-million joint venture project with Japanese businessman na nakatakdang mangyari. Ang anak ni Almy ay nilalaro ang 15-inch tall na Optimus Prime, transforming the robot into battle vehicle. Tahimik ang mahabang oras na biyahe patungong norte. Huminto lamang sila upang mananghalian sa Fort Ilocandia. Pagkatapos, sandaling namili sa duty-free ng hotel at muli nagpatuloy sa biyahe. "You aren't tired?" Si Almy kay Crisette, a bit concerned. "Just a little," nakangiting sagot niya. "But nothing to worry. I feel comfortable." Inihilig nito ang ulo sa headrest at wala sa loob ni kinabit ang seatbelt. 4 hours ay walang maririnig kundi ang diskusyon ng magkapatid na Isagani at Alonso at ang manakanakang pagtatanong ng mag-asawa at ang banayad na halakhakan. Everybody was excited for the forthcoming project. Nauna na sa Montales Ranch ang 3 Hapones na makakasosyo nila sa multi-million project. Natahimik ang magkakapatid, makalipas ang ilang oras at tila naiidlip na rin. Ang 2 matandang babae kanina pa nakatulog. Ganoon din si Almy at ang anak nito. Si Crisette ay nanatiling gising. Hindi niya matiyak kung bakit gising siya. Karaniwan na itinutulog niya ang buong biyahe patungong Rancho Montales. She didn't feel well, but she knew it had nothing to do with the baby inside her. She couldn't explain. Di naman niya ang tiyan. Hinaplos-haplos. Walang sawa hanggang sa makarating sila sa mataas at matalim na mga kurbada sa bahaging iyon ng daan. Malapit na iyon sa Marcos Bridge patungong Cagayan. Pinagsawa niya ang mga mata sa pagtingin sa karagatan at sa matarik na bangin. The sea usually had a balming effect on her. Subalit hindi sa pagkakataong iyon. Isa iyong winding road at matarik ang kaliwang bahagi ng daan nang mula sa itaas ay makasalubong nila ang isang payloader. Tinutumbok nitong kanang lane nila at walang mapagpilian ang nabiglang driver kundi ang magpreno. "Bakit, Dalmasyo?" agad na tanong ni Isagani Montales nang biglang magising. Kasunod ng ibang mga kasamahang nauga sa biglang preno ng driver. "Anong ginagawa ng payloader na iyan sa hindi niya lane?" Si Alonso, bago pa makuhang sumagot ni Dalmasyo. "Hindi ko nga po alam, sir," nalilitong sabi ng driver dahil patuloy na tinutumbok sila ng payloader. Ang mga babae nagsimulang magligalig.
Kumabig ka sa kaliwa, Dalmasyo, utos ni Alfonso na napapaangat sa upuan. Mabilis na kinabig ng driver ang van sa kaliwang lane, subalit kumabig din patungo doon ng payloader. Nagmumura na magkapatid na Montales, sumisigaw na ang mga babae. Napilitang huminto ang driver, subalit sa pagkamangha nito ay sadyang susuruin sila ng payloader. Umatras ka, Dalmasyo! Umatras ka! Sigaw ni Alfonso. At kumabig ka pabalik. Ang driver ay natarantat na sindak. Iniatras ang van upang makaikot pabalik. Natitiyak nitong sadya silang tinutumbok ng payloader. Nakangisi ang driver nito. Si Crisette ay nanlalaki ang mga mata. Napahawak sa tiyan. Nagawang magmaniobra ni Dalmasyo. Subalit bago pa ito makakamyo upang ikabig sa daan ng sasakyan, ay kumalabog sa likuran ng van ang bucket teeth ng payloader. Everybody screamed, at sa loob lamang ng ilang sandali pa ay ang van ay nasa gilid na ng bangin. Ang tili ng mga nasa umikot loob ng van ay nanatiling nakakulong sa air-conditioned vehicle. Patuloy sa pagsuro ang payloader. Itinutulak ang van patungo sa bangin. Dumiretso iyon pababa sa mabato at magubat na bangin patungo sa tiyak na kamatayan. Ang driver na sa katarantahan ay hindi makuhang tanggalin ang seatbelt sa katawan upang makatalon sa bahagi nito ng pinto. Crisette was shocked. She would have rolled to and from kung hindi talaga dahil sa seatbelt na ikinabit niya. Oh my God! My baby! Si Almi ay tumitiling niyakap ang anak, subalit nabitawan din nang bumulusok pababa ang sasakyan. Ang dalawang matandang babae nagpapanik at sumisigaw habang sumasadsad sa unahan. Survival. Iyon ang nasa sindak na isip ni Crisette. Hindi para sa sarili, kundi sa sanggol na nasa tiyan niya. Sa nanginginig na kamay, ay tinanggal niya ang strap na nakatali sa kanya. She was asleep near the rolling door. Kailangan niya magmuyapit ng husto upang hindi gumulong at dumaosdo sa unahan o tumagilid kaya. Si Isagani na nakita ang manugang ay nagsikap na hawakan nito upang tulungan sa natitiyak nitong iniisip niya. Oh God, you may not save the baby, but you will save yourself, sigaw nito. And yes, everybody, get ready to jump. Gamit ang buong lakas, ay inabot nito ang pinto ng van. Bahagyang bumukas iyon subalit tumagilid pa kaliwa ang sasakyan at nabitawan ni Isagani ang pinto at sumadsad sa kabilang bahagi ng sasakyan. Subalit sapat iyon upang mabuksan ng tuluyan ang pinto. Si Crisette ay ubos lakas na nanguyapit sa mga upuan. Sumabit ang van sa isang malaking bato. Sinamantala niya ang sandaling paghinto at pag-uga ng van at agad na tumalon. Hustong sumalya ang tagiliran niya sa mga damuhan ay nagpagulong-gulong na ang van pababa. Then she saw Almi jump too with her son. Subalit matarik na at mabatong bahaging iyon. Walang makapitan na mag-ina at gumulong pababa sa tiyak na kamatayan. She wanted to scream. Subalit walang tinig na makalabas sa bibig niya sa matinding sindak. Narinig niya ang pagbagsak ng van sa mga batuhan sa ibaba. Gusto niya mabingi sa kalampagan ng mga bakal. Pagkuway na milipit si Crisette sa matinding sakit ng tiyan, humilab iyon ng malakas. Gumagapang na hinatak niya ang sarili pataas sa madamong bahagi. Sindak na nanlaki ang kanyang mga mata. Nararamdaman niya ang pag-agos ng dugo sa harapan niya. Oh no, please! Not now! Magkahalo ang luhat dugong umaagos sa mukha niya. Dugo mula sa sugatang ulo. Na kung saan man tumamay hindi niya alam. Halos mapugto ang hininga niya sa matinding sakit. Ilang sandali alam niyang lalabas ang anak niya. Nararamdaman niya iyon. Sa itaas, bumaba sa payloader ang lalaki at pinanood ang kalampagan ng mga bakal na batuhan. Ilang sandali pa ay may owner-type jeep na huminto sa tabi nito. Bumaba ang driver niyon. Ang sabi ni boss ay tiyaking walang mabubuhay. Wika nito sa kasama. Isang granada ang inalasan nito ng pin at nakangising inihagi sa pusod ng bangin. Halos kasabay ng pagsabog ng granada sa ibaba ng bangin ay ang pagsigaw ni Crisette. Binubuksan pa lang ang garahe ay bumaba na ng kotse si Alanes. Medyo ginabi siya. Iyon ang huling pagpapractice nila para sa high school graduation. 1 month to go at magtatapos na siya, valedictorian. At excited siya sa kanyang pagtatapos. Pangako ng mama niya na ipadadala siya sa Amerika upang doon magkolehiyo.
at gusto na niyang makaalis ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Tuloy-tuloy siya sa silid ng ina. Just as she expected, nakaupo ito sa wheelchair at nanonood ng TV. Lumingon si Antonia na pumasok siya. Ngumiti ito. "Hi ma." She planted a kiss on her cheek. "Practice again?" ani Antonia. Nasa mga mata ang adoration sa anak. Tumango ang dalagita. 2 months from now, sasabitan mo ko ng medalya. Na naman? Kunwari, naroon ang boredom at kawalang interes sa mukha ni Antonia. Consistent honor student si Alanis. What a bore! Kunwari na may bulalas ng dalaga. Sabay na nagtawanan ang mag-ina. I'm so proud of you, sweetheart, ani Antonia, a little bit emotionally. Then she smiled. Tamang-tama ang dating mo, Alanis. Nakahanda na ang hapunan. Ma, baka naman pinagod mo na naman ang sarili mo sa kusina. Hindi ba't ang sabi ng doktor, dapat na nagpapahinga ka? Paalala ng dalagita sa ina. Nitong nakalipas sa taon, nagiging masakitin si Antonia. Hindi naman mahirap ang ginagawa ko, iha. Ang mga katulong naman ang gumagawa at nag-uutos lang ako. Katwiran nito. Magbihis ka na muna at nang makakain na tayo. Nagpaluto ako ng chicken and pork adobo, ang paborito mo. At saka, nagpaihaw din ako ng bangus, kamatis at manggang hilaw. And of course, ang paborito mong asparagus soup. Wow! Ginutom tuloy ako. Aniya, tumayo ito upang tunguhin ang pinto. Nang pagkuway nilingon ng ina. Hindi ba tumawag ang papa? Kailan daw siya uuwi? Nagpaalam ito sa kanila mag-ina. 2 araw nang nakararaan. May live-in seminar sa isang hotel resort sa Cavite. Katatawag lang ni Florendo bago ka dumating. He was checking on you. So worried na gabi na at wala ka pa. Napangiti si Antonia. Feeling so lucky na kahit anak nito sa unang asawa si Alanis ay tinanggap at inaring anak na rin ni Florendo. Ang sabi niya ay baka 3 araw pa bago matapos ang seminar. Hindi na kumibos si Alanis at akmang lalabas ng silid na lumitaw ang screen ang mukha ng reporter at sa likod nito ay isang umuusok na sasakyan sa may paanan ng isang bangin sa may mabatong baybayin ng dagat. Nag-flash kanina sa noontime show ang balitang yan, sabi ni Antonia. That must be the full report. Isang van ang sumabog 5 minuto matapos itong bumagsak sa batuhan, 50 talampakan mula sa highway patungong Cagayan. Hindi pa matiyak sa sandaling ito kung sino ang nagmamay-ari at kung ilan ang pasahero na naturang van. Hinihinalang hindi isang aksidente ang nangyari dahil sa isang payloader na basta na lang iniwan sa tabing kalsada sa mismong pinangyarihan ng aksidente. She turned to the door grimacing. Pare-pareho na lang ang balita sa araw-araw. Aksidente, krimen, awayan sa Senado, rape, etc. etc. I wonder why you keep on watching the news. Hindi na niya hinintay na sumagot ang ina at tuluyang lumabas ng silid. Kawawa naman ang pamilya Montales, mga ka-felicidad. Sana magkaroon ng katarungan ang nangyari sa kanila. Kaya naman, abangan.